Hello guys, it's dark, it's cold. Punta tayo sa work today. Dito na ating service. Hi. Morning guys, welcome to Jill in Hand. I'm going to work. Hi guys! So ito, tapos na yung work natin ng 7 to 10. So kanina madilim pa at ngayon ay sunny. Sunny pero negative 14 ito guys. At ayan, mas snow talaga. No, covered na talaga siya. Ayan, so papunta tayo sa work. Ay, tapos na pala yung work natin. Papunta na tayo sa school. Matagal pa yung time natin, so gawa muna ako ng mga ibang bagay na pwedeng magawa, like ng mga ano lang pwede kong gawin. So marami. Ayan, so ayan, tingnan natin guys. Oh, ganda, ganda, pero lamig. Whew.
school at natapos na natin ang first week ng winter term. First term pa lang guys ang natatapos. First week pa lang ang natatapos natin at mahaba-haba pa yung ating lalakbayin. Practicum days, or sabi nila hindi daw practicum days. Practicum ang tawag, kundi field experience. So, mahaba-haba pa ang ating lalakbayin guys. So, January pa lang ngayon until April 17 yung pinaka namin, hindi pala, April 25 talaga, pero usually kasi inaagahan ng uwi, like inaagahan ng end 1 week before that. Yun, so yun yung tina-target nila, so para maaga-aga yung pahinga. Ayan, at ngayon nga guys, nandito tayo sa labas ng Northwest College, no? Uwian na. Naiwan ako dahil meron pa akong work mamaya sa kids gym ng gabi, 4:30 to 7:30. Ang ganda oh. Buildings dito sa Edmonton downtown. So usually pag Friday, konti na talaga yung mga students. Marami dito mga Monday, Tuesday, Wednesday. Tsaka pag hapon, konti na rin yung mga classes. Usually maraming classes in the morning para yung mga students ay pwede makapag part-time sa hapon or sa gabi, ganyan. So depende rin naman. Meron pa rin naman mga night classes dito or late afternoon classes. Yan, so ayun, kung nagbabalak pa rin kayong pumunta dito after all na mga paghihigpit, just plan ahead, do some strategies. At isa pa lang gusto kong i-share kanina, no, ngayon ay magagamit ko pala yung aking early childhood education background in the Philippines. Bukod sa pagiging level 1 dito ngayon, ay pwede pala akong maging level 3 actually. So nung nag-submit ako ng requirements noon, actually, nasubmit ko naman, pero hindi ko alam bakit level 1 yung binigay sa akin. Pero dapat pala, yung nagsubmit ako ng transcript of record ko, school to the Alberta. Yung direct from school yon naka-sealed. So, kasi ako lang yung nagsubmit. So, kailangan, pagka gusto nyong maging level 3 dito, dahil may level 1, 2, 3 yan, at syempre, meron yung top up na sweldo, ay kailangan nyo lang mag-submit ng ganong document. So, yung IELTS at yung WES, certifying na yung nakuha mo ay kung ilang years, katulad sa akin ng school ko. Alam nyo ba guys, na wala naman akong background in teaching sa Philippines, as in yung naging teacher talaga ako, although yung tinapos ko ay early childhood education, minor in special ed, pero hindi talaga ako nag-apply as teacher. Hindi ko talaga siya nagamit in school setting, at hindi rin ako nag-take ng teacher's test for licensing, no? So, pero dito guys, sa Canada, kahit wala kayong experience in teaching, as long as you have the diploma or yung transcript nyo na natapos nyo yung 4-year degree ng bachelor sa education, ay pwede kayong mag-teacher dito. At paano? So, hindi ko rin ito alam, pero ngayon ko lang nalaman. Salamat sa classmate ko na nagsabi. Actually, ngayon nagamit ko naman siya, yung degree ko as level 1, no? So, meron level dito, level 1, 2, and 3 certificates. Pero hindi ko alam na pwede pala akong maging level 3. Although, nakasubmit ako dati ng requirements na may IELTS at transcript. Pero yung transcript ko, kailangan pala isasubmit ko siya na direct from school plus the IELTS. So, ipapakita ko sa inyo ilan yung score ng IELTS or CELPIP na pwede nyong matik para makakuha kayo ng level 3 certification. So, bakit ba natin gustong makuha yung level 1, 2, or 3? So, depending on the level ay nandun yung top up na ibibigay ng Canada or the Alberta doon sa sweldo nyo. So, mas malaki yung makukuha nyo kung nasa level 3 na kayo. Ayan, so I'm sure kung nagbabalak kayong pumunta dito at gusto nyo i-practice yung pagiging teacher nyo dito, ay malaking bagay to at maganda rin to na malaman ng mga pupunta dito. Ayan, so ayun, nagpapasalamat ako dito sa Canada, no, kahit na nag-uumpisa pa lang ako dito at alam nyo naman sa Philippines wala naman akong talagang background, pero dito nagkakaroon ako ng opportunity to work, na hire ako kahit na mother of 5,
ay hindi malaking sagabal yun. So, bukod dun sa top up na makukuha mo kung level 1, 2, or 3 ka, ano pa ba yung ibang benefits? Especially kung newcomer tayo dito guys, kailangan ilabas natin lahat ng bala natin. No? Ibig sabihin, kung ano yung mga skills natin, ano yung mga tinapos natin sa Philippines, gamitin natin to our advantage para makakuha tayo ng magandang position dito sa Canada. Yung position na sinasabi ko is yung magkaroon tayo ng spot, no? Like, especially kung kailangan natin ng mga points for express entry or for anong pathway yung papasukin natin, kailangan ay mahanap natin yun. Ayan. So, yung isang work ko nga pala guys na nakita nyo in this video, yan sa umpisa ay naglinis kami, ako, ganyan. So, yan yung work ko sa out of school care. So, 7 to 10 a.m. lang yun, yung shift na yun. Tapos, meron ding shift na 3 to 6. Pero, dahil sa schedule ng time ko ay 7 to 10 a.m. lang ako at twice a week. Pero ngayong winter term, ay once a week na lang ang pasok ko doon. Pero okay lang naman sa kanila because they understand, especially if you are international student. So, yun yung ginagawa namin guys. So, bukod dyan, kung nandyan na yung mga kids, by 7:15, i-gather namin sila dun sa room na yon. Tapos, ipiprepare namin sila. By 8:20, aalis kami. Sabay-sabay maglalakad papunta dun sa school. So, dahil hindi pwede na i-video or ipakita in social yung mga bata. So, kaya yun. Pero, pinakita ko lang yung other things na ginagawa namin kung wala na yung mga kids doon. So, yan yung part of my job doon. At yun ay whether you are level 1 or kahit walang level, as long as you have the experience na in handling sa mga bata, ay pwede ka dito. Ayan. So, mostly as a childcare staff po ang position na yan. Kaya kahit na once a week lang yung pasok ko doon guys, ay kinip ko pa rin yung job na yun. Hindi ako nag-resign. Kasi dito okay lang naman yan kung once a week ka lang pumasok. Kung 3 hours a week lang yung pasok mo, okay lang yun dito. As long as, importante sa akin guys, is I keep the connection. At yan, isang bagay na mailalagay ko sa aking resume na nag-work ako sa childcare as a staff. At ganun din, yung iba ko pang dalawang job, no, I would like to keep them. Para yung isa kasi ay nasa field ng disability, which is more related to my field of study dito, which I will be needing in gaining an experience or especially in gaining my PGWP pag at the end of my second term, ngayong second year. So, importante po yan guys na magkaroon tayo ng job related to our field. So, yun lang guys. Nandito tayo sa bus stop at nag-aantay tayo ng ating bus papunta sa ating work sa kids gym. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to share and hit the notification bell para updated ka sa mga next vlog ko. At kung meron kayong comments and suggestion, please comment down below. See you in the next vlog. Bye!